Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang inilabas na pahayag ng isang crypto expert dito kung saan ay sinabi niya na no excuse to hold. Yan, or wala na raw pong rason para mag-hold or mag-trade ng XRP dahil po sa latest na kaganapang ito. Yan, yung tinutukoy po niyang kaganapan na ito ay yung ginawa ni Ginoong Chris Larsen. Siya po ang co-founder at chairman ng Ripple kung saan ay nagbigay po siya ng malaking donasyon na sa kampanya ng Vice President ng US na si Madam Kamala Harris para sa pagkapangulo. Kaya yan, yung donasyon na ito ay nagdulot po ng iba't ibang reaksyon mula sa crypto community. At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, ano nga ba talaga ang nangyari? Si Ginoong Chris Larsen ay, ayan, gaya ng sinabi ko kanina, ay nagbigay po siya ng $10 million worth ng XRP sa kampanya ni Madam Kamala Harris. Ito ay kasunod ng nauna niyang donasyon na $1 million 2 buwan na ang nakalipas. Sa kabuuan ay umaabot na po sa $11.8 million ang kanyang kontribusyon sa kampanya ni Madam Harris. Ang malaking donasyon na ito ay nagdulot po ng iba't ibang reaksyon mula sa crypto community. Ngayon ay ano ang reaksyon ng crypto community? Maraming prominent figures sa crypto community ang nagpahayag ng kanilang opinyon tungkol sa donasyon ni Ginoong Larsen. Isa na rito si Ginoong Mike Alfred, isang kilalang value crypto investor at board director. Ayon po kay Ginoong Alfred, walang dahilan para patuloy na mag-hold o mag-trade ng XRP dahil sa donasyon ni Ginoong Larsen. Sinabi niya na ang mga market participants ay dapat i-boycott si XRP dahil sa patuloy na pagsuporta ni Ginoong Larsen sa kampanya ni Madam Harris. Ngayon ay ano naman ang sinabi ni Ginoong Brad Garlinghouse. Si Ginoong Brad Garlinghouse ay siya naman po ang CEO ng Ripple. Siya ay nagbigay ng kanyang opinion tungkol sa desisyon ni Ginoong Larsen. Ayon po sa kanya ay may karapatan si Ginoong Larsen at ang sino man na suportahan ang kanilang napiling kandidato. Sinabi rin niya na ang Ripple ay patuloy na makikipag-ugnayan sa parehong Democrats at Republicans upang itaguyod ang pro-crypto policies. Ngayon ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Ang sitwasyon po na ito, yan ay nagpapakita ng iba't ibang pananaw sa loob ng crypto community. Ang donasyon ni Ginoong Larsen ay maaring makita bilang isang personal na desisyon na may karapatan siyang gawin. Gayunpaman, ang reaksyon ng ibang mga community members ay nagpapakita po ng kanilang pagkabahala sa posibleng epekto nito kay XRP at sa kanilang mga investment. Kaya sa huli, mahalaga ng bawat isa ay magkaroon po ng informed decision base sa kanilang sariling paniniwala at pagsusuri sa sitwasyon. Sa kabuuan ay ang donasyon po ni Ginoong Chris Larsen sa kampanya ni Madam Kamala Harris ay nagdulot po ng iba't ibang reaksyon mula sa crypto community. Habang may mga nagsasabing walang dahilan para patuloy na mag-hold o mag-trade ng XRP, may mga nagsasabi naman na may karapatan po si Ginoong Larsen na piliin at suportahan yung kanyang napiling kandidato. Yan, sa huli ay mahalaga ng bawat isa ay magkaroon ng informed decision base sa kanilang sariling paniniwala at pagsusuri po sa sitwasyon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.